Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Sa RMN News Nationwide ngayong umaga, Pangulong Aquino nakikiisa sa pagbubunye ng sambayanan sa panalo ni Congressman Manny Pacquiao. Agad nagpaaboto ng pagbati naman sa pambansang kamao. Special election sa Bohol at Zamboanga, all set na ngayong araw. Short-term plan para sa mga sinalanta ng bagyong Yolanda, isusumite ng NEDA sa Malacanang. Pagtulong naman sa mga biktima ng kalamidad, magpapatuloy. Halos 40,000 OFW maaari mapagtrabahong muli sa gitnang silangan ayon sa Department of Labor. Balitang negosyo, ekonomiya ng Pilipinas posibleng tumaas sa 2020. At balita sa ibayong dagat, world leaders nagkasundong tuldukan na ang mga isyu ng nuclear program sa Tehran. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Mga kasama, si Father Nick Lalog. O Diyos, Ama naming mapagmahal, muli ka naming pinupurit at salamatan sa iyong walang hanggang kabutihan at kadakulaan. Higit pa rin nangingibabaw ang bigay mong buhay at biyaya sa aming lahat sa gitna ng trahedyang dulot ng bagyong Yolanda. Ngunit batidin po ninyo, Panginoon, na hindi namin naiwasang maiyak at manlumo araw-araw habang parami ng parami ang bumabantad sa aming mga kwento at larawan ng kasawian at kamatayan. Opo, Panginoon, may mga pagkakataon kami nag-aalinlangan sa iyong katapatan. Pero higit sa lahat, Panginoon, batid po namin ang marami naming kasamaan, hindi lamang sa aming mga magulang at sino paman, kundi pati laban sa kalikasan. Kaya't kami patuloy ninyong tulungan na palaging sundan at tularan ang iyong anak na aming Panginoong Hesus. Sa katunayan, bago pa man dumating ang mga pagsubok na ito, naroon na si Jesus na naunang nagpakasakit at namatay sa krus para sa amin. Dagdagan po ninyo ang aming lakas at tapang upang huwag kalikuran ang aming mga kalbaging pasan sapagkat walang ibang paraan tungo sa makabuluhang pagbabago kundi sa daan ng krus. Sa krus lamang tunay naming malalaman na higit sa pagkain tubig, pag-ibig at pagdanay ang kailangan. Hindi lamang tirahan at higaan ang inaasahan, kundi ang aming kaisahan. Kaya naman, O aming Diyos, Ama, kami iyong tulungan. Bigyan niyo po kami ng tapang karatagan magsama-samang maglakbay, magsama-samang umahon at bumangon, magsama-samang tumungo kay Kristo sa tuwing na pagpatritaan ko. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ito'y aming hiling sa iyo, O Diyos Ama, sa ngalan ni Kristo. Amen. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News. Buenos dias, Pilipinas. Umaga ng Lunes na ngayon, Nobyembre 25, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako po si Buddy Oberas. Tayo live na live sa DWRS 927 RMN Vigan, DYKR 1161 RMN Galibo, DXBC 693 RMN Butuan at DXKR 639 RMN Coronadal. Live international pa rin via www.rmnews.com, WRMN New York, USA, at sa lahat ng ating mga number 1 AM radio stations nationwide.
Panahon natin ating kumustahin mga kasama, bagamat walang namamataang sama ng panahon sa loob ng bansa, patuloy pa rin mararanasan ang tail end ng cold front sa Northern Luzon. Dahil dito magiging bagya hanggang maulap ang kalangitan sa Metro Manila at mga rehiyon ng Ilocos, Cordillera, Cagayan Valley at Central Luzon na may pulo-pulo ring mahinang pag-ulan. Habang ang natitirang bahagi naman ng bansa ay may pulo-pulong pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Ayon sa Pag-asa, may nakataas na gale warning sa northern seaboard ng Northern Luzon kung saan pinapayuhan na iwasan munang pumalaw dahil sa malalaking alon sa karagatan. Inaasahan namang 1 hanggang 2 bagyo pa ang papasok sa bansa sa buwan ng Disyembre. Binate ni Pangulong Noynoy Aquino si pambansang kamao Manny Pacquiao sa panalo nito kahapon laban kay Brandon Rios. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sonny Coloma, malaking tulong para sa mamamayan lalo na sa mga sinalanta ng bagyong Yolanda ang pagkapanalo ni Pacman. Muli anyang pinagbuklod ni Pacquiao ang puso at isipan ng mga mamamayan na naharap ngayon sa matinding pagsubok na lahon ng sunod-sunod na kalamidad sa ating bansa. Tulad ni Pacquiao, umaasa naman ang palasyo na mapagtatagumpayan ho ng mga taga-Visayas ang pagsubok matapos ang padanalasa ng Super Typhoon. Nakatagdaan niyang ayusin naman ang detalye ng pagsalubong kay Pacquiao kasama ang courtesy call at pagtungo sa Yolanda victims. Matatandaang nanalo si Pacquiao laban kay Rios sa WBO welterweight belt match sa pamamagitan ng unanimous decision na ginanap kahapon sa Macau. Mga biktima ng kalamidad tiyak na maabangon tulad ni Pacman. Kasama natin sa balita, Grace Mariano. RMN Report. Agad na nagpabot ng pagbati si Senator Sonny Angara sa kanyang kaibigan at dating kasamahan sa Kamara na si Congressman Manny Pacquiao na muling nagbigay ng karangalan sa bansa. Ito ay makaraang talunin ni Pacman si American Brandon Rios sa WBA welterweight title match na ginanap sa Macau. Buo ang paniniwala ni Angara na katulad ni Pacman na 2 beses na nakaranas ng pagkatalo bago ang laban kay Rios ay muli ding makakabangon ang mga Pilipino na may kinakaharap ngayong matinding pagsubok. Di ni Angara ilang beses nang napatunayan sa buong mundo na ang mga Pinoy, maharap man sa sunod-sunod na unos, ay muling tumatayo. Ang mensahe ni Angara ay puno din ng pasasalamat sa pambansang kamao dahil napangiti nito ang mga kaawa-awang biktima ng mga kalamidad sa bansa, lalo na ng Super Typhoon Yolanda. Dagdag pa ni Angara, dahil sa tagumpay ni Pacman, napatunayang muli na ang sarap maging Pilipino. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tapak, RMN. Nationwide. Palawan, zero crime sa panahon ng laban ni Pacman. Kasama natin sa balita live, Pedi Sabando ng RMN Palawan. RMN Report. Wala umanong na itatala pa hanggang sa ngayon na report na armang krimen o kaguluhan na nangyayari sa panahon ng laban ni Manny Pacquiao kahapon. Ang mismong provincial office ng PNP dito sa lalawigan ng Palawan. Sa interview ng Radyo Nationwide kay Police Senior Superintendent David Martinez, sinabi ng opisyal na naging tahimik ang lalawigan ng Palawan sa panahon ng laban ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao kahapon. Dagdag na pa ng opisyal ang ganitong zero crime rate ay malimit na nangyayari tuwing laban ni Pacman, hindi naman dito sa lalawigan ng Palawan kundi sa iba pang mga lugar sa buong Pilipinas. Bukod dito, tinatuwa rin ang hanay ng PNP sa lalawigan ng muling pagkakapanalo ng pambato ng bansa. Samantala, magamat tuloy-tuloy ang pagbuhos naman ng ulan kahapon dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ay hindi ito naging hadlang sa pagtungo ng mga tao sa Puerto Princesa City Coliseum na puno ang Coliseum na mayroon 10,000 seating capacity matapos maglagay ng malaking screen ang city government upang libreng mapanood ang laban ni Manny Pacquiao kontra kay Rios kahapon. Samantala, sabay din napatinggan kahapon ang laban ng pambansang kamao sa live coverage naman ng RMN Palawan. Kasama mo sa DWAR RMN Palawan, Eddie Sabando, Tapak, RMN. Radyo mo, Nationwide. Kasama tiniyak po ng Commission on Elections na magiging maayos ang proseso ng halalang pambarangay sa Bohol at Zamboanga City ngayong araw. Matatandaan ngayon din, Nobyembre 25, itinakda ng poll body ang special elections para sa manasabing lugar. Matapos hindi matuloy na Oktubre 28, matatandaan nagkaroon ng kaguluhan nga sa lungsod ng Zamboanga noong Setyembre matapos sumugod ang mga tauhan ng MNLF founder na si Nura Miswari kung saan kasama sa manasiri mismong mga polling centers. Sa Bohol naman, kasamang nawasak ng 7.2 magnitude na lindol ang COMELEC office, mga paaralan at maging mga municipal hall na iba't ibang bayan. Ayon sa COMELEC, nasa 1.2 million na mga butante ang inaasahan pong makikibahagi ngayon sa eleksyon. Patuloy naman ang pag-ayuda ng gobyerno sa mga nasalanta ng Super Typhoon.
upang bumalik na sa normal ang pamumuhay ng mga ito. Ang Presidential Communications Secretary Sonny Coloma, pinahintulutan na nila ang nasa 6,000 evacuees na tinatawag na internally displaced persons na makituloy muna sa kanilang mga kaanak. Samantala, nakatagda umanong isumite ngayong linggo ng National Economic and Development Authority o NEDA kay Pangulong Noynoy Aquino naman ang pagbalangkas o nabalangkas na short-term plan para matulungan yung mga kababayan ng sinalanta ng Bagyong Yolanda. Ayon kay Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Bariscan, nakasad ho sa nasabing action plan ang mga priority sectors at areas na dapat tutukan ng gobyerno para kaagad makabangon ng mga lugar na labis na apektuhan ng kalamidad. Aminado pa ang opisyal na nasa ngayon ay higit kailangan ng mga kababayan ay pagkain, tirahan, gamot, tubig at supply ng kuryente. Una ng bumuo ng Interagency Task Force ang Malacanang para matutukan ang pangangailangan ng mga kababayan sa kanilang pagbangon. Kalusugan po ng mga biktima ng Bagyong Yolanda, tinututukan na ng Department of Health at DSWD. Kasama natin sa balita, Deo de Guzman. RMN Report. Inihayag ng Palasyo ng Malacanang na kasabay ng pagsisimula ng early rehabilitation phase sa mga nasalantang lugar ng Bagyong Yolanda ay sinisimula na ring tutukan ng Department of Health at ng Department of Social Welfare and Development ang kalusugan ng ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo. Ayon kay Communications Operations Secretary Sonny Coloma, tututukan ng husto ng DOH at DSWD ang kapakanan ng mga ina, mga sanggol at mga bata. Nakahanda na rin anya ang mga pasilidad ng DOH para sa mga nagdadalang tao dahil may sapat na obstetrics kits para sa mga manganganak at sapat ang bilang din ng mga komadrona o mga midwives. Naglabas na rin anya si Pangulong Noynoy Aquino ng Memorandum Circular No. 61 na nag-uutos sa Department of Health na pangasiwaan muna ang mga health at sanitation facilities sa mga bayan at lungsod na nasalanta ng bagyo habang abala ang mga LGU sa relief at rehabilitation programs. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak RMN. Ang CAAP ay nangangalap na ho ng mga impormasyon kaugnay ng pagbagsak ng helicopter na may kargang relief goods sa May Manila Bay. Sama natin sa balita live si Joyce Adra. RMN Report. Nangangalap ng Civil Aviation Authority of the Philippines ng mga ebidensya kaugnay ng pagbagsak ng private chopper sa Manila Bay. Kahapon, kaugnay ito ng gagawang investigasyon ng CAAP sa pagbagsak ng naturang helicopter na may kargang relief goods. Sinasabing galing ng Katiklan ang naturang chopper. Nakaligtas naman ang dalawang sakay nito matapos silang mahagisan ng life vest. Kasama mo sa CAAP para sa DCXL 558 Choice Adra, Tatak RMN. Nationwide. Kasama maaari na po mga pagtrabahong muli sa Middle East country ang tinatay na sa 38,000. 939 na mga undocumented OFWs or Filipino workers na pinauwi mula Saudi Arabia dahil sa Kingdom's crackdown. Ayon kay Labor Secretary Rosalinda Baldos, sa mga undocumented OFW na natapos na ang kontrata na umalis sa Saudi ay maaari pong bumalik muli sakaling gustuhin nila. Pero paglilinaw nito ay ang mga derogatory records o hindi magandang records na hindi napapayagang bumalik pa sa nasabing bansa. Sa record ng DOLE, nasa 157,494 undocumented OFW sa Saudi. Yung pong naisaayos na yung mga papeles at nakapagtatrabaho na doon. Ang giit pa ni Baldos na pagbabayaran pa rin ng penalties sa mga documented workers na hindi pa naisasaayos ang dokumento bago matapos ang palugit. Pagtitsak din ng opisyal na patuloy ang pagbibigay ng assistance o tulong ng gobyerno ng Pilipinas para po ayudahan ang mga illegal na Pilipinong namamalagi pa rin doon. RMN News Nationwide. Negosyo. Mga kasama, posible pong makamtan na ng Pilipinas ang pag-angat na ekonomiya sa 2020. Sa pag-aaral ni UP economist Dr. Ernesto Pernia, malaki ang tsansang maramdaman ng pamilyang Pilipino ang ginhawa ng buhay sa nasabing taon kung magiging plansyado ng family planning program. Anya, sakaling maging maayos daw ang pag-implementa ng reproductive health law, ay mas mapapadali ang pagkontrol sa populasyon ng Pilipinas na magiging malaking tulong sa paglago ng ekonomiya. Sakaling bumaba ang fertility rate ng bansa mula sa 3.2 bata kada ina hanggang sa 2.1 na bata bawat nanay, ay hindi malabong makamtan ang kaginhawahan sa buhay sa 2020. RMN News Abroad. Napagkasunduan na ng mga world leaders na tuldukan na ang issue patungkol sa nuclear program ng Tehran.
Nabatid na nanindigan sa Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif na patuloy nilang pagyayamanin ang kanilang produksyon sa uranium sa kabila ng implementasyon ng kasunduan. Kabilang sa mga nakipagkasundong bansa ang Russia, China, France, Britain, Amerika, Germany at ang nabanggit na bansa. Ang hiniling na kondisyon ng Iran ay luwagan ang sanction na ipinataw ng US sa kanila na siya namang ikinapayag din ng Amerika. Malakas naman ang paniniwala ng US na maging tapat ang Iran sa mga napag-usapan sa pagitan ng mga world leaders. Maligayang karawan sa kasama natin si Elgin Damasco, ang station manager ng RMN sa Palawan ngayong araw. Yan mula sa RMN Palawan staff. Live na live mula pa rin dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide ngayong Lunes, November 25, 2013. Sa mga taga Cebu, susunod po dyan si kasama Attorney Rafael Banyok sa RMN News Diretso, Balitan Cebu. UAHP 612, RMN Cebu. Atong giwil ka mga sukit ng paminaw. Kaysa ako nagingon ang nakanindot din og tamis nga paminawon nga daghan ta nga nagamot-amot, daghan ta nga atong ipon-ipon ng mga tabang alas na maigsuon dito sa Negros Oriental. Ako na si Atty. Rufil. Panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong 7 in the morning. Dito pa rin, masama sa YouTube, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you Lord at tayo po ay nagkasama-sama muli. Salamat po sa inyong naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko, Weng de la Peña. Buddy Obera. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN. radyo mo, nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Oras natin, tatak alas 7:17 na ng umaga. Tatak RMN. John Lloyd.